Matapos ang pagbabatikos ng mga constituents sa lokal na pamahalaan ng bayan ng Pandan sa Catanduanes dahil sa pag-apply nito ng 155 million peso loan sa Development Bank of the Philippines, sinagot ng local government unit ang isinagawang press conference ang mga issue tungkol sa nasabing malaking halagang loan sa bangko. Gagamitin umano ang perang uutangin para sa pagpapatayo ng sanitary landfill, pagtatayo at pag-upgrade ng water system at pagbili ng iba't ibang heavy equipment. Ayon kay Raul Teberara, ang municipal mayor ng Pandan, ang mga proyektong ito ang solusyon sa pangunahing problema sa kanilang bayan na kailangan nilang tugunan. Subalit hindi umano sapat ang pondong nagmumula sa national government dahil sila ay nasa 4th class municipality lamang. Mati-kutabi yung pangangaipon ng Pandan. Kaya ang basura, siguro mahiling niyo dyan. Kung minsan, igwang nang nakalat yan na mga sako-sako, igatapok lang sa mga gilid ng pangpang. Dahil, dahil kaming sabudan. Sa tubig naman, igwa kitang magagayon na source, pero dahil nato natatap. Kaya yun yung atong pangaturugan na magkaikang kita ng malinig na tubig dito sa Banwaling Pandan. Tiniyak din ng alkalde na hindi maapektuhan ng pagbabayad ng kanilang utang ang pagpapasahod sa mga empleyado at pag-abot ng tulong sa mga nangangailangan sa kanilang bayan dahil kukunin ang pondo nito sa 20% Economic Development Fund. Yung 20% na yun, Economic Development Fund yun, na dahil masisakripisyo yung ibang mga serbisyo sa ibang pondo na para sa tao. Siniguro naman ng lokal na pamahalaan ng Pandan na kaya nilang bayaran ang kanilang uutanging pera. Yung net borrowing capacity po, the national government po ang nagdi-declare. So, ibig sabihin, protected po to. Hindi papayag ang national government or the MDFO per se na uutang ang isang LGU na hindi nila kayang bayaran. Kaya nandun tayo sa net borrowing capacity. Lea Tenyon, humahataw sa balita ngayon.